Nung April 23 guys, 2026, unfortunately, tinanggal na siya. Gaano kalaki yung sinasabing kailangan mo na sweldo para makapasok ka dito sa HEI? So yung sa bagong program na to guys, magbe-benefit pa rin ba yung mga nagtatrabaho sa IT? Makikita natin dito guys na continuously improving, continuously changing ang immigration system po, hindi lang ng Canada but yung mga province na napapaloob sa loob ng Canada. Hello guys, Nardino TV here and we are back with another video. So, tapos na naman ang trabaho natin for today guys. So, pauwi na tayo, no? Ang ganda ng panahon guys. Ano? Nakita nyo, ganda ng araw. Plus, hindi ganun kainit guys. Dito ngayon sa British Columbia, hindi ganun kainit. Sakto lang yung weather. Alam nyo guys, going 4 years na kami ngayon dito sa Canada. Kaya nagpapasalamat ako dun sa naging pathway namin para makapunta kami dito or maging permanent resident kami dito sa Canada. No? Nag-pay off talaga yung planning. Hindi minadali. Talagang lahat ng naging process namin dito planado guys. So I am very thankful na nakapasok kami dun sa BCPNP. To be specific, ang nagpa-PR sa amin dito guys, yung BCPNP Tech Program. Okay. Pauwi na nga tayo, no? Kaso, biglang nag-text sa akin yung kasama ko sa office kung pwede daw ba akong saluhin ko yung isang task niya, which is wala namang problema sa akin yan. Okay, so yun, ganyan ang work natin guys, lagi tayong on the go. Sayang din to overtime, di ba? Ano talaga guys, ganun ang mga alipin ng salapi. Kahit sang kadatnan, go lang tayo. So yun, so kailangan lang natin mag hotspot ng phone natin. And then, pwede na tayo magtrabaho. Okay guys, tapos ang trabaho. Diba? Madali. Balik na tayo sa biyahe. Uwi na. One eternity later. At tapos na naman ang isang buong araw ng pagtatrabaho natin ngayon. Today is Monday. Sorry guys, hindi na ako nakapagtuloy ng kwento kahapon kasi ang daming ginawa sa bahay. Naglinis ako ng sasakyan, ng garahe, ng bahay. No? So, very busy kami kahapon ni Mrs. Kaya hindi na ako nakapagtuloy ng vlog regarding nga doon sa changes na nangyari dito sa BC PNP Tech Program. No? So, uuwi lang tayo and then tuloy natin yung kwentuhan doon sa office ko sa bahay para mas makapag-share ako sa inyo ng data, ng numbers, no? Based na rin sa website ng British Columbia kung bakit nila pinalitan yung isa sa pinaka-major na pathway or program with regards to provincial nominee program dito sa British Columbia. And sad to say, no? Kasi nga syempre para sa akin, isa yan sa pinaka-effective na way, lalo na kung ikaw ay nasa information technology, yung trabaho mo, no? So, pero ano naman guys, merong pinalit, no? Kaya yan yung titignan natin at ipapaliwanag ko sa inyo na para sa akin actually mas maganda yung naging changes doon sa BCPNP Tech Program. Okay? So magmamaneho lang tayo guys and then
Talk to you again later. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. And we are back, guys. So after so many days na hindi ko natuloy itong ating vlog na to tungkol sa BCP and PTech program, kasi guys, ang dami nangyari, no? Dami nangyari last week kasi nandito po yung family ko from the US. So kailangan namin silang i-tour around. So ang dami naming pinuntahan, ang dami naming ginawa for the past few days, kaya hindi ko natuloy yung vlog natin na to. Anyway, so itutuloy natin ngayon yung usapan natin regarding do sa BCP and PTech program. And hindi ko mabitawan to, guys, kasi napakalapit nito para sa akin. Kasi ang BCP and PTech program ang naging daan, guys, para maging permanent resident kami dito sa Canada. So ang gagamitin natin ngayon para i-discuss kung ano yung mga changes is of course si ChatGPT. And I also recommend, guys, na gamitin yung AI. And sa ngayon, ito lang yung gamit ko na tools. Masasabi ko na mas better siya kung kayo ay gagamit lang ng mga search engine, no? Kasi nga ito, consolidated, guys, yung mga information. Siya na ang mag-combine ng mga information na ibibigay sa inyo para mas maging reliable, guys, yung mga sagot or yung mga information para dun sa mga question nyo. Okay, so first off, ano ba ulit yung BCP and PTech program? Ito, guys, yung program dito sa British Columbia na nagbibigay ng nomination para dun sa mga nagtatrabaho sa information technology sector. Right? So kung ikaw ay programmer, database admin, cybersecurity, network admin, so magkakaroon ka ngayon ng opportunity na mag-apply dito sa program na to. At pag nakuha mo to, guys, magkakaroon ka ng 600 CRS boost points. Ayan. So, kailan ba siya nagsimula? Dito, guys, nagsimula ang BC Tech Pilot Program nung May 2017. So, just imagine, guys, parang ano na siya, going 10 years na siya dapat, no? Tapos, nung June 2021, from pilot program, naging permanent na siya na program sa BC PNP, no? And then nung April 23, guys, 2026, unfortunately tinanggal na siya, no? BC announced sweeping changes to the BC PNP due to a reduced provincial nomination allocation from the federal government. Ayan. Kasi nga 'di ba yung pagbabawas ng Canada ng mga pinapapasok or yung mga immigrant dito sa Canada. So parte pa rin yun, guys. Kaya lahat po ng province affected. So ang major changes doon sa BCP&P is ito. The dedicated BCP&P Tech Priority Pathway was eliminated. Yun nga. So yung pathway para sa mga tech workers, wala na po yun ngayon. Hindi na siya available. Tech workers were no longer invited through separate tech draws. Kasi pag nagpunta kayo sa BC website, guys, makikita nyo yung list ng mga knock code na pwedeng pumasok sa BC PNP Tech Program. Ito yung mga knock code, guys, na pasok noon, no? Para sa BC PNP Tech Program. And dito ako nakapasok, guys. Ayan, 2172 na no code. Database Analyst and Data Administrators. Kung natanggal yon, meron naman silang pinalit na para sa akin, guys, mas maganda siya and mas maraming magiging qualified. Ito, BC shifted to the new High Economic Impact Invitation Model or yung tinatawag nila na HEI. So ano ba yung HEI na yan, guys, no? Is now the centerpiece of BC Skills Immigration Selection System. Instead of asking, are you in a tech occupation, BC is now asking, will this worker create significant economic value for British Columbia? Ayan. So, hindi na lang nakabase kung ano mismo yung trabaho mo. Ang question na ngayon is, kung yung trabaho mo ba is magkakaroon ng malaking impact sa economic status ng British Columbia. So yun dun sa HEI, guys, ano yung tinitignan na ng province or ng BC? So kung hindi na lang naka-focus doon sa trabaho, which is yung mga sa tech, di ba? Ito na daw yung bagong tinitignan or hinahanap ng program na to. Number 1 is higher salary. Ayan, guys. So kahit na sabihin natin nasa IT ka pero hindi ka pumasok doon sa salary na hinahanap, hindi ka pa rin makakapasok.
Pero kahit hindi ka IT, pero pasok yung sweldo mo or dun sa job offer nung company na nagbibigay or magbibigay sa iyo ng work, pwede kang makapasok dito sa HEI or dito sa program na to. And ito pa yung mga list, no? So higher salary, higher hourly wage, higher BCP and P registration score, and so on and so forth. Gaano ba kalaki, guys? Gaano kalaki yung sinasabing kailangan mo na sweldo para makapasok ka dito sa HEI? So, ito yun, guys. At least 125,000 Canadian dollars annual. Okay? Or at least $62 per hour. Actually, guys, kung kayo ay nagtatrabaho na sa IT, hindi na to kayang-kaya to, guys, no? Kayang-kayang ma-achieve to dito sa BC, yung ganitong sweldo kung kayo ay nagtatrabaho sa information technology. Alam yan, guys, ng mga nagtatrabaho sa IT dito. Okay? So, yung sa bagong program na to, guys, magbe-benefit pa rin ba yung mga nagtatrabaho sa IT? Absolutely, guys. Sabi ko nga kanina, whether ikaw ay nagtatrabaho sa IT o hindi, basta ma-reach mo yung requirements, lalong-lalo na, guys, yung sa sweldo, makakapasok ka pa rin dito sa program na to. Kaya para sa akin, guys, mas maganda to kasi hindi lang siya nakafocus sa mga IT jobs, no? So mabibigyan din ng opportunity yung mga ibang worker na wala po sa IT. Basta ma-reach nyo lang yung mga requirements. Katulad nito, guys. So meron siyang sample dito, guys. So, si candidate A, ito yung work. So pareho sila ng title pero yung sweldo nagkaiba. Si A, 155,000 ang annual niya. Si B is 85,000 lang. Yung experience, it's 8 years, 2 years, and then yung English, CLB 9, and then 7 yung isa. Ang sabi dito, candidate A is much more likely to receive a high economic impact invitation because the overall profile indicates a stronger economic contribution. Ayan. So, ang tingin ko lang naman dito, no, syempre kapag mas malaki ang sweldo mo, mas malaki tax mo, di ba? So sino daw, guys, ang magbe-benefit ng changes na to? Based lang dito sa mga information na to, ako talaga nakikita ko is yung may matagal ng experience, no? At saka syempre, yun nga, yung malaki ang sweldo kasi yun talaga yung requirements. So kung ikaw is nasa senior ka na at marami kang experience, mas malaki yung tendency mo na ikaw ay ma-invite or makapasok dito nga sa bagong program ng BC. O yun, ito, guys, ang sabi niya dito, dati, no, kapag ikaw ay papasok sa BC PNP Tech program, ang kailangan mo lang, humanap ka ng trabaho na related sa information technology. Pero kasi ngayon, guys, iba na. Now, get a high-paying, specialized tech job with a strong overall profile. Na para sa akin, again, gusto ko yun. Kasi salang-sala na talaga, guys, yung mga makakapasok or yung mabibigyan ng nomination dito sa province kung nasan tayo, which is BC. Hindi na lang basta ikaw ay nagtatrabaho sa isang sector tulad ng IT, pero meron pa silang mga hinihingi. Yun nga, kailangan mas malaki sweldo mo, marami kang experience, magaling kang magsalita ng English or French, at kung ano-ano pa, guys. Well, nakakalungkot para doon sa mga ibang hindi na nakaabot kasi napakadali nung requirements before kung ikaw ay nagtatrabaho na sa IT. Pero ngayon nga, guys, mas pinahigpit pa nila yung mga requirements para makapasok ka sa nomination ng British Columbia. So, yun, guys, yung changes, no? So, from BC PNP Tech program na nakafocus, guys, doon sa mga trabaho na related sa information technology, ngayon ay nabago na sa High Economic Impact program na nakafocus, guys, mostly sa mas marami pang factor, hindi na lang basta ikaw ay nagtatrabaho sa information technology. Makikita natin dito, guys, na continuously improving, continuously changing ang immigration system po, hindi lang ng Canada, but yung mga province na napapaloob sa loob ng Canada. So, kung kayo ay nagtatrabaho sa IT, depende sa inyo, guys, kung paano nyo ite-take to. Sabi ko nga kanina, this is actually a good news para sa akin. Pero sa iba, syempre, na hindi nakaabot
no, medyo nakakapanghinayang kasi kung ako ang tatanungin, mas maluwag dati kasi ang requirements lang talaga dati is kailangan meron kang full-time job na offer sa mga no code related to sa information technology. So whether maliit or mababa yung sweldo, it doesn't matter. Pero ngayon, magmamatter na rin po yung sweldo. So hindi na lang isang trabaho ang maglalaban-laban or ang pagpipilian ng BC. Whether ikaw ay nagtatrabaho sa IT or sa ibang sector, basta pasok ka doon sa mga requirements, pwede kang pumasok dito sa bagong program. Kaya guys, kung kayo man ay nagbabalak na pumunta dito sa Canada, I highly suggest talaga na gawin nyo na ngayon. Kasi pag may nakita kayong program na pasok kayo doon, applyan nyo na agad. Kasi nga hindi natin alam guys kung kailan mababago, kailan matatanggal, kailan nila ulit ibabalik. So, at least kung qualified ka naman, applyan mo na agad. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Kasi again, walang makakapagsabi talaga guys kung kailan mababago ang mga immigration process ng Canada. Kung meron kayong mga question regarding this one or kung kayo man ay nagtatrabaho din sa IT sector, magkita-kita tayo sa comment section guys. I will do my best na sagutin yung mga questions nyo and yung inquiries nyo regarding sa topic natin for today. Okay? So thank you for watching and see you on my next video. Peace guys!